evangelism, hindi ikaw ang magsasalita, ang banal na Espiritu. Amen? Kahit kaming mga nagtuturo po dito, that is not our own. Hindi yan sa amin. Yan po ay sa banal na Espiritu. Siya po ang nagsasalita sa amin upang maibahagi ang salita ng Diyos sa inyo. Kaya po sa oras na ito, bago kayo matulog, i-ask ko muna, you want to be filled by the Holy Spirit? Do you want to feel the presence, precious of the Holy Spirit? Sino pong nais na maramdaman ng banal na Espiritu? Sino po ang ayaw? Sabihin mo, banal na Espiritu. Parang iisa yun, si Uncle Louie pa. Huwag kayong matakot because the power of the Holy Spirit teaching us to glorify God. Amen? Nais mo bang maranasan ang banal na Espiritu? Amen? Pakisabi nga, sabihin mo, banal na Espiritu, nais kong maranasan ka sa oras na ito. Amen? Next. Be filled with the Holy Spirit. Sige, next po. 3 lang po yung puntos natin. So, introduction pa lang yun, ha? 2 minutes lang yun. Promise, number 1. And number 2 is power. And then the last point is proclaim. Dun sa Acts, ito lang po yung 3 puntos na nating ibibigay. So, promise. Ano po ba yung promise? Promise. Sige, next po. Promise. Noong sila po ay nandoon sa Jerusalem habang kumakain, John 14. No? Ang sabi diyan ni Jesus sa kanila, do not leave Jerusalem, but wait for the gift of, for the gift of my Father. Promise, which you have heard me speak about. Merong ipinangako bago pa mamatay si Jesus Christ. May sinabi na siya doon sa John 14 na merong darating galing sa Ama. That is a promise. Ano nga yun? Sige, next po. According sa Bible info, sa Bible daw, 3,573 ang promise na nabanggit. Sa tao. Sa tao po yan, ha? So ibig sabihin, ang kailangan nating panghawakan na pangako ay 3,573. Pero ang total po ng lahat na nabanggit na promises sa Bible is 8,753. So, pakitanong nga yung katabi mo, ilang pangako na ng Diyos ang natanggap mo? Diba? 3,000, tapos ang natatanggap mo pa lang, isang iyak pa lang. Diba? The reason, kaya 3,000 yan, para patunayan ng Diyos kung gaano siya kakapangyarihan. Kung gaano niya kayang gawin ang lahat ng bagay sa iyo. Alam niyo, papunta ako ng Baguio. Nung papunta po kami ng Baguio, papunta kami ng Bicol, ang utang ko po sa aking school, sa Bible school, around 3,000. 2 days na lang po, graduation ko na. Wala akong pambayad. Tapos nagre-remind pa dun sa namin, sa group chat. Yung mga hindi pa po bayad, lumabas sa online na lang po kayo gagraduate. Sabi ko, parang ang lungkot naman nun, ano? Nakabukas lang yung graduation, akit ng stage, tapos pag tinawag ka, nakalabas yung picture mo. Parang ang lungkot. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong buhay. Naglilingkod ako sa'yo. No? Sabi ko, 2 araw na lang. Si pastor na una pa sa Bicol. Sabi ko, hindi pa masahe, wala po ako. No? That is the big miracle. Alam niyo po, nag-edit ako ng isang video ng kasal. No? Nag-edit ako ng isang video ng kasal. Tapos 1,000 po yung halaga. Kinagat ko na. Sabi ko, para lang mabawasan yung utang, baka pumayag. Alam niyo po, nung pagkatapos ng video, mali po nang na-send na pera sa akin. 1,000 lang po yung bayad, 2,000 po yung na-send. Tapos nag-chat siya, sabi niya, ay sorry, sobra yung na-send ko. Pero hayaan mo, yung sobra na yon, sa susunod na magpa-edit ako, bayad ko na advance. Amen? Nagulat ako, so 1,000 na lang utang ko. Sabi ko, thank you. Thank you, Lord. Pag uwi ko ng bahay,
Yung ate ko, sabi niya, may regalo sana ako kaso hindi ko nabili. Bigay ko na lang sa iyo yung pambili, 1,000 pesos. Babayad ako sa tuition fee ko. Thank you, Lord. Because of the Holy Spirit, move in my life. Amen? Because there is a Holy Spirit. Ang malupit nun, wala pa akong pamasahe. Gagraduate na ako. At ang pamasahe pa Bicol, 2,500. 2,500 po ang pamasahe papuntang Bicol. Tapos ang ano ko na nun, ang plano ko na nun, mag-credit card na, magsaswipe na cash. Sabi ko, credit card na lang. Sabi ko, Lord, ayoko talagang mangutang. Ayoko mangutang. At nagulat po ako, no? Na merong isang nagpa-reserve sa akin ng music video. Nagbigay po ng 5,000 kahit hindi po siya binibidyohan pa. Sabi niya, basta gusto ko na magbayad. And that this night, tutuloy ako. Bakit? May pambayad ako ng tuition, may pamasahe ako dahil ang tumulong sa akin ay si Kristo at ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Grabe po kapag merong banal na Espiritu at pagkilos. Kaya po ang sabi sa susunod, ayan yung sinasabing promise kanina. Binigyan na sila ng promise ni Lord na huwag kayong matakot pag nawala na ako. Meron akong pangako. At ang pangako kong yun na banal na Espiritu ay darating. Panghawakan nyo lang. Sige, next po. Sabi ni D.L. Moody, God never made the promises that was too good to be true. His promise is in control. Alam niyo, pag tao ang nangako, hindi po kayang kontrolin. Di ba? Ang usapan, alas 7. Anong oras darating? Alas 9. Di ba? May paalala pa sa group chat. Ang sabi, kailangan maaga tayo, hindi pwedeng ganito. Alas 8 tayo. Sabi na, go, G. Pagdating alas 9, wala pa rin. Kaya napakanta na lang isa. Sabi, tayo'y Pilipino. Anong usapan? Alas 8. Diba? Ang gulo-gulo. Kaya dapat, lagi niyong panghawakan na ang pangako ng tao, kaya tayong sirain, baliin at paasahin. Pero pag Diyos ang nangako, gagawin niya na, tutuparin niya na, at masaya ka pa. Amen? Amen? Kaya kung sino pong nais ng pangako ng Diyos dito matupad sa buhay niya, yung 3,500, sinong nais na matupad sa buhay niya, pakisabi sa katabi mo, huwag kang matulog para matanggap mo. Amen? Sige po, next. Then sabi ng isa, si William Hazlitt, some person make promise for a pleasure breaking them. Maraming taong nangako, no? Na ang pangako nila, nauwi lang sa salitang broken. May nagsalita dito kanina. She is a broken. Wow, broken! Diba? Alam nyo, ang pangako ng tao, paaasahin ka. Sasabihin sa iyong gusto ko, ikaw na. Pero ang ending, sana maging masaya ka, malaya ka na. Diba? Diba? Magpaplano kayo, gusto ko ang future natin ganito. Gusto ko pagdating ng panahon, eto ka, eto ako. Pero nag-end kayo sa ang salita, sa isang salita, break na tayo. Diba? Ang tagal-tagal. Niligawan ka 5 months. 2 years kayong nagplano. Umabot kayo ng 3 years. Tapos, isang chat lang, break na tayo, sabay block. Di ba? Wala pang 1 minutong tinype, tapos ang usapan. Di ba? Pag tao po, ganyan. Pag tao. Pero pag Diyos, pag siya ang nangako, asahan mong darating. Amen? Amen? That is a promise of God. Next po. That is a promise. Ayun nga yung promise na sinasabi kanina, na pag ang Diyos ay nangako, kailangan pang hawakan mo. Sino dito yung mag-aaral pa lang ng kolehiyo? Sino dito yung namumroblema kapag parang provision niya sa buhay, problema sa pag-aaral, problema sa pamilya? Pag tao ang inasahan mo, nag-post ka sa Facebook, ang sasabihin mo, grabe ang nararamdaman ko. May magtatanong dyan, anong nangyari? Hindi para magtanong, na concern. Para kapag sumagot ka, uy, ganito raw yung nangyari kay ano. Di ba? Kaya sa Facebook, ingatan nyo ang pagpo-post. Ang Facebook ay lugar ng taong mapanghusga. Kaya kapag inilagay mo
ang emosyon mo sa Facebook, nandun ka sa panghuhusga, pinaghuhusgahan ka ng mga tao. Pero alam mo, pag Kristiyano ka na, Romans 8 verse 1, you are not under the condemnation. Hindi ka na under ng panghuhusga. Kaya wag mong ilalagay yung buhay mo sa isang lugar na huhusgahan ka ng maraming tao. Amen? Baka mamaya kapag nagpo-post ka sa Facebook, mag-share ka na lang, puro mura pa. Ang isi-share mo ay yung mga sweet couple, tapos sasabihin mo na lang, sana all. Di ba? Tapos mag-share, may magpo-post na kaibigan mo na sabi niya, lahat ginawa ko para sa inyo. Dudugtungan mo pa sa comment. Oo nga eh, hayaan mo, may mangyayari ding masama dyan. Di ba? Dapat yan ang mga iniiwasan. Sapagkat sabi ng Bible, kapag Kristiyano ka na, huwag kang maging dahilan ng pagkakasala ng iba. Amen? At pag filled ka ng Espiritu Santo, dapat maingat ka sa mga post mo sa Facebook. Amen? Dapat tuwing umaga ang share mo prayer. Amen? Parang ayaw Dapat pagka umaga ang share mo yung goodness ng God. Hello? Yan. Ang tanong ko po sa inyo, no? Ayan. So ito po yung gusto kong paalam sa inyo para maunawaan nyo lang po. Maunawaan yung maigi. Magpo-post ka sa umaga. Puro about jowa, about mga, kayo may hype-sapis kayo rito, pero pang Christian eh. About hype, ang mga kung ano-ano pinopost yung mga tugtog. Diba? Kung ano-anong sinasabi mo sa mga share mo sa umaga. Ang tanong ko kapatid, sabihin nating taon mo nang ginagawa yan. Ang tanong, kumita ka ba? Diba? Yung bang sinishare mo, na-appreciate ka ba? Diba? Sinishare mo yung mga post ng, kalimutan mo na yan, sige maglibang. Share ka ng share. Kilala ka ba niya? Diba? Pero pag Diyos, sinare mo, may sukli. Amen? Pag ang Diyos ay sinare mo, huwag kang mag-alala dahil ang Diyos ay magpapadala ng maraming pagpapala sa iyo. Amen? Kaya bukas ng umaga, sana ang post natin, I filled by the Holy Spirit. I send more prayers to others. Kapag nakakita ako ng toxic things in my Facebook account, lalagpasan ko yan. Amen? Ano pa po? Ang sabi ron sa pangalawa, yan sa John 14, ang sinasabi po doon, no? Basahin na natin para po. Alam nyo, John 14, 16 to 17. Sabi ron, no? Si Jesus po ang nagsasalita rito. I will ask the Father and He will give you another advocate or helper to help you and be with you forever. So si Jesus, may nirequest siya sa tatay niya. Ang nirequest niya, sino? The Spirit of Truth. Anong malupit doon? The world cannot accept Him because it neither sees Him or know Him. But you know Him for He lives with you and will you. In Tagalog po, ang sabi ron, hindi siya kikilalanin ng mundo sapagkat hindi siya nakikita. Ang tao, to see is to believe yan. Tama? Pag sinabi mo dyan, uy, may bago akong cellphone. Patingin nga, pa-selfie nga. O, di ba? Gusto niyan, makikita muna niya bago niya paniwalaan. Kaya ganun din yung banal na espiritu. Ang sabi ron, the world cannot accept Him. Sabi ni Jesus, di tatanggapin yun ng mga tao. Kahit Kristiyano. At naniniwala ako, lahat naman kayo rito, tinanggap nyo at gusto nyo tanggapin ang banal na espiritu. Amen? Sino po yung baptized na dito in water? Meron na? Water? Pero that's good. Alam niyo kung bakit? There's ibang pangyayari sa Bible na without the baptism of the water, napipild yung mga tao ng Espiritu Santo. Sino po ba rito yung nais na talagang maramdaman niya yung Espiritu Santo sa oras na to? Wala. Kasama ba kayo dun sa sinasabi ni Jesus? The world cannot accept Him. No?
Kasama ba kayo doon sa hindi tatanggap sa Espiritu Santo? Sapagkat samantalang yan ay matamis na pangako ng Diyos sa atin. Alam nyo yung Espiritu Santo kapag nasa buhay nyo na yan, pipigilan kayo niya mag-post ng mga mura, ng kung ano-anong share sa Facebook, yan ang pipigil sa inyo. Maraming Kristiyano nang pumasok sa simbahan, pero hindi naman filled ng Espiritu ng Diyos. Ano pa rin laman ng mga post? Walang ibang laman ng post, kundi walang kwenta ang buhay ko. Diba? Ayoko nang mabuhay. Gusto ko nang mamatay. Yung kapitbahay ko, hindi ako. O, diba? Dinamay pa yung kapitbahay. Diba? Kaya po dapat, kung nais mo talagang maglingkod, sayang ang panahon, pumupunta ka pa naman paglinggo, tapos without the Holy Spirit, ang lungkot. Alam niyo, marami pong Kristiyano nagpakamatay. Marami pong Kristiyano nagpakamatay. Alam niyo kung bakit? Parang hindi talaga kumpleto yung buhay nila. Hinanap-hanap na nila sa simbahan yung kanilang kasiyahan. Hindi pa rin nila makita. Alam niyo kung bakit? Hindi nila nire-recognize yung galaw ng Espiritu Santo. Diba? Ang Espiritu Santo, yan po yung ating budhi. Yung nagsasabi sa atin na, Kristiyano ka. Hindi ka para dyan. Hindi ka para magmura. Hindi para i-share mo sa Skastakli. Hindi para i-share mo yung mga ting-ting-tang ba tawag doon? Di ba? Hindi ka yun. Di ba? Hindi ikaw yun. Tuwa si Pastora, gusto